Good morning, welcome back po sa Panahon TV. Time check ulit tayo. Ang Philippine Standard Time po natin ay 5:02 na po ng umaga. At sa puntong ito, alamin po natin gaano kaya kalaki ang tsansa na makaranas tayo ng mga pag-ulan sa mga susunod na oras. Alamin po natin yan sa pamamagitan ng Project NOAA ng DOST. Ito po makikita po natin sa Project NOAA website kung saan meron pong mapa ng Pilipinas na mapapansin nyo po meron pong iba't ibang mga kulay dito sa ating mapa. Yung mga kulay na yan, meron po yung corresponding percentage dito po sa ating color scale. Mula po yan 0%, pataas po yan ng 100%. So unahin po natin yung mga areas kung saan nakikita po natin na medyo malaki ang tsansa na makaranas po ng mga pag-ulan within 1 to 4 hours. Kasama po dito itong Northern Luzon, ganun din itong malaking bahagi ng Central Luzon. Pati na rin po dito, meron din po portion dito sa Maya Bicol region, pati na rin po dito, kapansin-pansin po talaga dito sa Mindanao area, sa May Caraga and Davao region. Inaasahan po natin sa mga nabanggit na areas ang pagkakaroon ng 60 to 90% chance of rain. Kaya para sa ating mga kababayan dito sa mga areas po na aking nabanggit, make sure na meron po kayong baong payong kung kayo po ay lalabas ng inyong mga tahanan. At para na po sa natitirang bahagi ng Luzon, hanggang dito po yan sa Visayas at sa natitirang bahagi rin po ng Mindanao, inaasahan lamang po natin ang 10 to 30% chance of rain. Maaari pa namang magkaroon ng mga pagbabago dito, kaya po para po kayo mismo ay makita ang mga detalye ito, puntahan lang po ang aming website sa www.panahon.tv at nandito po yung link para mapuntahan din ninyo ang Project NOAA ng DOST. At ngayon po pag-usapan naman po natin ang update ng Pag-asa tungkol po dito sa mga dams, lalong-lalo na po yan sa bahagi ng Luzon. So ngayon po nakatutok pa rin tayo sa 3 dams dito po yan, kabilang dyan ang Magat Dam, Pantabangan at ito rin pong Angat Dam. Unahin po natin itong Angat Dam na matatagpuan po natin sa may Norzagaray, Bulacan. Ito po ang pinagkukunan po natin ng water supply dito po yan sa Metro Manila at mga karating po nating lugar. Ayon po sa Pag-asa, kahapon po, araw po ng Lunes, meron po itong 210 meters. At kung titingnan po natin noong po araw ng Linggo, December 14, meron po yan 209.69 meters. So ibig sabihin po nito, nagkaroon po ng pag-akyat sa labay ng tubig na umabot ng 0.31 meters. At patuloy po natin i-monitor at ko-coordinate po natin sa Hydromet Division ng Pag-asa kung ano nga ba indikasyon nito, dahil nga po naabot na niya itong kanyang flood season high water level na 210 meters. At ngayon po ito po Magat na matatagpuan naman po natin ito sa bahagi naman ng Isabela. Ang main purpose naman po ng dam na ito ay pagbibigay ng supply ng tubig para po sa irigasyon ng ating mga kababayang magsasaka. Dito po yan sa bahagi naman ng Hilagan, Luzon. Kahapon po nagkaroon po ito ng water level na 184.79 meters at mula po sa kanyang 186.43 meters noong December 14, nagkaroon po yan ng increase sa kanyang water level na umabot naman ng 0.36 meters. Sa ngayon po ay mas mababa pa naman ito sa kanyang spilling level na 190 meters, pero syempre patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod na oras at araw. At yung ikatlong dam po na ating minomonitor sa tulong pa rin po ng Pag-asa, ito po yung Pantabangan Dam. Matatagpuan naman natin ito sa bahagi po ng Nueva Ecija. Dito po kasi sa Central Luzon tayo kumukuha talaga ng mga rice production para po yan dito sa ating bansa. So dyan po nagmumula yung mga bigas natin. At yan nga po ayon po sa Pag-asa sa kanila po pinakahuling datos, kahapon po 204.86 meters po ang kanyang water level. At kung ikukumpara po natin yan sa water level noong December 14, ay ganoon din po ang kanyang water level. Ibig sabihin po nito, wala pong pinagbago at na-maintain niya itong kanyang 204.86 meters. Sa ngayon po magandang balita na ito dahil nga po hindi po natin maaabot pa yung kanyang spilling level na 216 meters. So yan po, patuloy po kayo tumutok dito lang po yan sa Panahon TV para po malaman po natin ang updates tungkol po dito sa mga dams na binabantayan po natin sa bahagi po yan ng Luzon. Ngayon po alamin po natin magiging mainit kaya o malamig ang ating panahon sa mga susunod na oras. Alamin po natin agwat ng temperatura sa iba't ibang bahagi ng bansa. Unahin po natin dito sa bahagi ng Luzon. Para po dito sa Puerto Princesa, inaasahan po natin ang 24 to 31 degrees Celsius, habang dito naman sa Baguio City malamig pa rin po ang panahon. Meron po kayong 15 to 24 degrees Celsius. Puntahan naman po natin ang Visayas area para po sa mga taga Iloilo and Bacolod. Ganon din dito sa may bahagi po ng Tacloban. Meron po kayong 24 to 30 degrees Celsius. Habang dito naman sa Metro Cebu mukhang mainit po ang panahon dahil meron po kayong 25 to 31 degrees Celsius.
At dumako naman po tayo sa may Mindanao area para po dito sa Metro Davao mataas na ang 25 to 33 degrees Celsius. Habang dito naman po sa ating mga kababayan sa Cagayan de Oro, meron po kayong 24 to 31 degrees Celsius. At dito po sa Panahon TV, hindi lamang tayo nakatutok sa lagay ng ating panahon. Ganun din, dito po yan sa mga aktibong bulkan, lalong-lalo na ang Mayon Volcano na nagpapakita pa rin po ng senyales ng nakaambang na pagputok nito. At ayon nga po sa PHIVOLCS, kahapon po December 15, base po sa kanilang inilabas sa impormasyon, nakataas pa rin po ang Alert Level 3 dito sa nasabing bulkan. Ibig sabihin po nito ay nasa critical condition pa rin ang Mayon Volcano. Bagamat tayo po ay hindi po nakapag-obserba ng volcanic earthquake, ay unstable pa rin naman po ito dahil nga po meron po tayong slow but sustained ground deformation. At dahil nga po sa patuloy pong pagpapakita o pag-aalboroto ng nasabing bulkan, ay naglalabas pa rin po ang pag-asa ng weather forecast para po magabay ng ating mga kababayan, lalong-lalo na yung malapit dito sa Mayon Volcano. Diyan po yan sa may bahagi ng Albay. Sa araw na ito ng Martes, sinaasahan po natin ang maulap na kalangitan, kaya paghandaan din po natin ang tsansa ng mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Yung agwat po ng temperatura sa pagitan po ito ng 24 to 30 degrees Celsius. At maliban po dito sa Mayon Volcano, nakatutok rin po tayo dito sa Taal Volcano na matatagpuan naman po natin sa probinsya ng Batangas. Kahapon po nakataas pa rin ng Alert Level 1. Ibig sabihin po nito, meron pa rin po nga kaunting abnormalities dito po yan sa nasabing bulkan. For the past 24 hours, nakapag-obserba po tayo ng 6 na volcanic earthquakes at naobserbahan din po natin ang pagbaba sa water temperature at ganun din sa water level. Marami pang dapat malaman, kaya wag po kayong aalis. Magbabalik pa ang Panahon TV.